So alam po, nakaraang linggo ang ating pinag-aralan na ito po sa pagkakaroon po ng matatanda sa iglesia. Ano po? Yun po mga salitang yun, elders, ibig sabihin, yun ay may kaugnayan sa edad. So hindi pwede maging elder ang isang kabataan. At ito po ay nangangahulugan din ng katagalan sa pananampalataya. So di natin pwedeng ilagay bilang matanda ang isang kabataan o isang baguhan sa pananampalataya dahil kailangan ng matibay na pananampalataya siyang nangunguna sa iglesia. At ganyan din po yung salitang overseer o presbytero sa salitang Grego, na ito po ay maling sinasali ng obispo sa ibang salin. Ito po ay nagpapakilala ng kailang pangunguna o pagkakaroon ng oversight. Ito ay isang gawain na tinitignan ng mga matatanda ng lahat ng mga bagay na ginagawa sa iglesia at lahat ng ating pinaniniwalaan ay naayon sa kalooban ng Diyos, yun ang overseer. Pagkatapos, yung pinakauli na makita natin, yung salitang pastor. Actually, yung salitang pastor, yun ang salitang pastol. Literally, yung tagapag-ingat, tagapag-alaga, tagapagpakain ng mga tupa. Yun ang ibig sabihin, no? Hindi ibig sabihin ng pastor ay preacher, hindi ibig sabihin, no? Ito ay tagapag-alaga, tagapagpakain, protection sa mga tupa na kanyang inaalagaan. So yun din nagpapakita sa atin na isang aspekto ng gawain na sila nag-iingat sa mga kaluluwa ng mga kapatid sa kongregasyon, sila nagpapakain, sabihin silang bahala sa anumang bagay na tinuturo sa loob ng kongregasyon at proteksyon laban sa mga kaaway ng mga kapatid. Yun ang sinasabi na itong tatlong salita na yun, pero tumutukoy lang sa parehong grupo ng mga tao. Yung may pangunguna sa loob po ng kongregasyon. So ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga qualifications na po, medyo na kailangan po ito. Number one, bagamat hindi natin nilalagay sa chart. Number one qualification ng isang elder or overseer or pastor, siya mayroong pagnanasa. He has a desire. Hindi natin nilalagay isang tao na hindi niya gusto. Hindi hindi tama yan. Sapagkat kung titignan natin sa 1 Timoteo chapter 3, pagka makikita ko lang pagkakaiba ng kabataan sa may edad. The first 3, itong basahin natin. Tapat ang salita kung sino man ay naghahangad na maging obispo, yan po yung maling sali actually. Dapat tagapangasiwa. Siya nagnanais ng mabuting gawain. So yan ang unang katangian na mayroon siyang paghahangad o desire. Ito po ay isang gawain na hindi masama. Sabi nga po ito, isang mabuting gawain. Kung hindi isang kalalakihan na nasa iyo katangian na yan, mas maganda meron kang pagnanasa dahil ito yung nagnanasa ng isang mabuting gawa. Hindi natin masasabi na kung ikay qualified at nakikita naman kapatid ikay qualified at ayaw mong gumalap sa gawain na yun kung hindi ka nagkakasala. Gandang po natin, may general principle, James, chapter 4, verse 12. Sinasabi po rito ni 17. Sinasabi rito ni Apostle Paul, ito yung nagdanasa ng isang mabuting gawa kanya. Sa Santiago, James. Kaya sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, so ito yung mabuting gawa. At ngunit hindi ito ginagawa, ito yung kasalanan sa kanya. So hindi natin alam yun. Kung ito yung dadalhin ng Diyos against you, kung meron ka namang qualification, pwede ka namang gumawa ng ganong gawain at ayaw mo. Isipin po natin yan, yun yung isang seryosong kaisipan. Gusto natin ng kaligtasan, tayo lalakad sa mabuting gawa. Ito isang, hindi ito pangkaraniwang mabuting gawa. Ito para sa ilan lamang mga tao. Pero it doesn't remove na ito isang mabuting gawa. Remember, pumunta na po tayo dito. A bishop, pag nababasa natin ng bishop,
Ang ilagay natin sa kaisipan, an overseer o tagapangasiwa. Ang isang tagapangasiwa ay kinakailangan ay blameless. Yun sinasabi sa atin. Walang kapintasan. Absolutely. Walang tao, walang kapintasan. Wala mong ganong klaseng tao. Pero ibig sabihin ng blameless, ito isang tao na wala kang masasabi laban sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng blameless. Kung makikita natin yung magulang ni John the Baptist, pupunta tayo sa First Lucas. Marami pong mga tao sa Biblia na tinatawag silang walang kapintasan. Isa lang po yung mga magulang ni John the Baptist. Sinasabi sila walang kapintasan. So sila ay tapat sa kultura ni Moises. Generally speaking, sila yung malakad ng maayos ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag hindi rin ibig sabihin ng blameless, ay wala kang kasalanan. Wala rin tao walang kasalanan. Tandaan po natin yun. Pag sinabing, pumalik po tayo sa First John, nung linggo, medyo mabulis po tayo ng konti. Pero bumalik tayo at bumagal, wala nang masama. Dahil ito yung mahalagang bagay na dapat nating matutunan. Dahil unang-una, wala pa tayong mga elders. Kailangan lagay natin sa ating kaisipan na paglingkod tayo bilang elder, ano po, tayo qualified. Dito po sa 1 John, chapter 1, verse 7, sabi nito ni Apostle John, but if we, sabi ng mga ibang nagbabasa ng Biblia, hindi na mahalaga yung grammar kanya. Ano klaseng kaisipan nyo? Ang komunikasyon ng lengguwahe, kay kasama yung grammar, otherwise hindi tayo magkakaintindihan. Sabi niya, but if we, sa grammar ito po ay first person plural. Ibig sabihin, kasama yung nagsasalita. Ito sinasabi niya. Ay nga first person eh. Ikaw yung nagsasalita. So if we, kasama mo yung kayo lahat. Kanya. If you say that we have no sin, sinasabing wala tayong kasalanan. Dito po sa English, mas maganda salin. Dito, if we have no sin, so present tense yun. Sinasabi mo, yung araw nito, wala akong kasalanan. Sabi rito ni Apostle John, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Wala raw sa atin ang katotohanan kung sasabihin natin na wala tayong kasalanan. If we confess our sin, so, nilagay ni Apostle John ito para sabihin na maaari tayo magkasala kanya. Pero kapag ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, yan po ay present perfect tense. Ibig sabihin, isang bagay na nangyari sa panginaharap. Nagpapatuloy nga sa kasalukuyang panahon. We make him a liar and his word is not enough. So, walang tao hindi nagkakamali. Kahit sino pang pinakamabuting Kristiyano, sila po ay may panahon na sila nagkakamali. So yun ang ibig sabihin ng kapintasan. Generally speaking, ito yung isang tao na wala akong masasabi sa kanya. Not to say na meron siyang sabihin, yung ayaw mo sa kanya, hindi ibig sabihin na meron siyang kapintasan. Yung ayaw natin, matter of taste lang yun. Diba, ayaw mo yung style na pananamit niya, ay, ito problema yun. Sabi nito, the husband of one wife. Ang ibig sabihin, sa asawa lamang ng isang babae. Hindi ibig sabihin na yung mga ordinaryong Kristiyano ay pwede sila magkaroon ng maraming asawa. Hindi ibig sabihin yun. May isang narinig akong kapatid, sinasabi niya, hindi. In-emphasize lang ng qualification na kailangan asawa siya ng isa lamang babae. In other words, hindi siya nagkaroon ng maraming asawa. May question po daw, paano kung baho siya, tapos nag-asawa siya ng iba? Hindi problema yun. Husband of one wife pa rin yun. Dahil yung namatay ng asawa niya, hindi na niya asawa yun. As far as God is concerned. Kung nag-asawa ka muli, asawa ka pa rin ng isang babae. So asawa lang siya ng isang babae. Temperate. Itong mga salitang ito, sa ibang salin ay meekness, ganyan. Minsan din natin nakukuha yung talagang kahulugan ng salitang ito. Ano po? Kasi yung temperate, minsan, parang sinasabi kay malambot o mahina, wala kang paninindigan. Hindi ibig sabihin sa Tagalog, tingnan po natin.
Sabi dito, mapagpigil, ganyan. Mapagpigil. So, pwede natin sabihin, having self-control, ganyan. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya, meron siyang pagpipigil, ganyan. So, in other words, hindi niya gagawin ng isang bagay na hindi mabuti, masama. Dahil siya po ay isang tagapangasiwa, siya tagapag-ingat, and later, makikita natin, siya halimbawa. So, kailangan maipakita niya na siya ay merong control sa kanyang sarili. Sabi rin, sober-minded. Itong dalawang salita, magkawig sila, pero magkaiba. Pag sinabi natin having self-control, or temperate, or meek, ito yung may kagulayan sa ating katawan, sa mga bagay na ginagawa ng katawan. Napipigilan mo kanya. Ang ginagawa mo ay yung bagay na tama lang. Yun ang temperate or meek. Yan. Ipinapakilalam natin ang ating ginagawa sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi na sober-minded, ito yung may kaugnayan sa ating kaisipan. Kaya po sa Tagalog, maganda yung salin niya, ano po? Matino ang pag-iisip kanya. Ano ba ibig sabihin matinong pag-iisip? Number one, ang matinong pag-iisip, hindi pa bigla-biglang mag-isip. Katulad ng kabataan, kaya nga po kailangan elder, meron ng karanasan sa buhay, etc., sa pananampalataya. So, yung kanyang kaisipan ay matino. Pag matino, hindi sabihin, ikay mabuting mag-isip. Tinitimbang mo yung mga bagay bago ka mag-desisyon. Yun ang sober-minded. Kaya nga po, pagkakaiba ng kabataan sa may katandaan, doon mo makikita yun. Sa kabataan, generally speaking, sila mapusok, mabilis mag-isip, mabilis gumawa, na walang ganong pag-iisip. Nakikita natin yan pag tayo kabataan. Pero pag itong mga elders, dahil sila po ang tagapangasiwa, sila tagapag-ingat, kailangan matino ang kailangan pag-iisip, lalo pag sila gagawa ng desisyon na may kaugnayan sa gawain ng iglesia. Kailangan nila pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay na may kaugnayan sa mga bagay na gagawin. Pero kaya, sober-minded. Of good behavior. So, mabuting yung behavior at saka yung kapintasan, magkaiba yun. Yung behavior, yung ginagawa mo. Nakikita nila, yung pag-uugali mo, makikita natin. Dito po sa Tagalog, kagalang-galang. Respeto, kagalang-galang. Wala siyang ginagawang kalokohan o etc. Ano po? Kagalang-galang siya. Hospitable. Mapagpatuloy ng panauhin. Kaya nga po itong bagong sali, kung kayo po ay mas Tagalog kaysa sa English, mas maganda pagsamahin natin yung bagong Tagalog at saka yung dating Tagalog. Kasi doon sa lumang Tagalog, ang nakalagay rito, mapagpatuloy. So mas maganda yung salin dito, mapagpatuloy ng panauhin. Dahil tandaan po natin, ang isang elder o overseer o isang pastor, pupuntahan ka ng mga kapatid. Pupuntahan ka ng mga kapatid dahil alam mo, may problema sila, pupuntahan ka nila. So, kailangan mo silang tanggapin. Eh, paano kung hindi ka gano'n? Ayaw mo ng panauhin, ayaw mo ng bisita, ayaw mo ng ibang tao. Paano pagdating ng panahon na hindi mo tatanggapin niya kapatid? At saka ang pagiging mapagpatuloy ay gawain ng isang Kristiyano. Dito sa Hebrews chapter 13. At sinasabi pa nga po rito, nung nakaraang panahon sa Old Testament, dahil sa pagiging mapagpatuloy, hospitable, sa hindi nila nalaman, sila kung patuloy na mga anghel, ganyan. Sabi po natin. Verse 2. Huwag ninyong kalimutan na magpatuloy ng mga dayuhan, sapagkat sa paggawa nito, ang iba ay nakapagpatuloy ng mga anghel nang hindi nila namamalayan. Ganyan. So, makapagpatuloy sa ating mga tahanan. Able to teach. Ito po yung isang clarification, maybe by God's providence, bakit di nagpatuloy yung ating paglalagay ng mga matanda noong panahon na yun. Kasi ang kanilang para bagang sa isip nila ay hindi kami qualified ito ngayon. Hindi kami makapagpapaturo. Doon po sa Tagalog, sabihin po natin,
mahusay magturo. So, walang lumang Tagalog. Tingnan po nasa lumang Tagalog. Wala po tayong problema sa Biblia. Ano po? Gusto niya Biblia, dagdala na lang kayo dyan. Marami tayong Biblia. Ano po? Yan ang purpose, ba't meron tayong Biblia? Dito sa dalawang salin, sabi ng bagong Tagalog, mahusay magturo. Yung sa lumang salin, sapat na makapagturo. Pero wala po sinasabi rin actually. Kasi ang ating idea sa isang marunong na magturo, iba sa sinasabi ng Biblia. Kailangan lang natin malaman yung talagang kahulugan ng pagtuturo. Kasi iba gusto nila dynamic, hindi boring. Hindi ibig sabihin ng marunong magturo. Ang marunong magturo, kasi ang pagtuturo po ay paglilipat ng kaalaman sa iba. Nakikita na kayo ng bumili tayo ng isang gamit, tapos meron siyang instruction. Paano mo gagamitin? Pag nangyayari, pag binasa mo instruction, lalo ka nalilito. Hindi mo alam kung ano sinasabi ng instruction na yon. Hindi magaling magturo ng instruction na yon. Dahil kung marunong magturo yung instruction na yon, magagawa mo step by step yung sinasabi niya. Minsan may mga gamit na yan, hindi mo maintindihan kung ano sinasabi niya. So instead na ikay maging malinaw sa iyong kaisipan kung paano mo gagawin, lalo ka nalilito. Hindi lang pagtuturo. Ang pagtuturo, kahit sa paanong paraan na gagawin ng siya nagtuturo, kaya masaya siya o seryoso siya, hindi na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung tinuturo niya, inaintindihan mo. Yan ang marunong magturo. Wala sa dynamic personal, wala yan. Marami kong teacher na ang galing ng dynamic siya, wala mo makakwenta kung hindi sinasabi niya. Hindi marunong magturo yun. Meron naman marunong nagtuturo na kung hindi ka magtitiis, matutulog ka. Pero yung sinasabi niya, naintindihan, marunong magturo yun. Nakakantok siya, pero marunong siya magturo. Yan ang ibig sabihin, no? At hindi ibig sabihin ng able to teach. Necessarily, marunong siya magturo sa harap. Kung may mga tao na hindi nila kaya tumayo sa harap, pero marunong sila magturo one-on-one. Pwede yun. So, may isang elder, pwede yun. Tingnan po yun sa 1 Timothy chapter 5. Meron po ano tungkol sa qualification na dapat nating bayaran ng mga matatanda kung kinakailangan. Sa verse 17, verse 18. Ang matatanda naman na mamahalang mabuti ay turing na may karapatan sa iba yung karangalan. Ito po ang isang bagay na kuminsan kailangan nating pag-aralan yung original na salita. Dahil sa atin, ang ibig siya ng karangalan, ng respect. Hindi lang ibig sabihin, no? Ang karangalan, ang salita ginamit dito, ay may kaugnayan sa financial na tulong. At ginagamit din po dito sa verse 5 ng 1 Timothy, di ba? Na kailangan nating igalang ang ating mga babaeng balo kanya. Ano yung sabihin, no? Respeto, hindi. Kailangan mo siyang tulungan financially, ibig sabihin. Dahil sa sunod na mga talata, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at pagtuturo kanya. So may mga elder na hindi nagtuturo publicly, pero may mga elder na nagtuturo publicly. So tingnan nyo, yung karangalan ay may kaunahin sa tulong. Tingnan nyo. Support. Verse 18. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan o lalagyan ng busa ng baka kapag gumigik. So meron siya karapatan, kainin niya o kanya. At ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. So yung elders na hindi marunong magturo sa harap, pero marunong sila magturo one-on-one. May mga elders na marunong sila magturo publicly. Ang ibig sabihin, wala sinabi sa atin doon eh. Sapat na mga pagturo kanya. So alam ko ang isang elder, alam niya ang Biblia, na ituturo niya either one-on-one or publicly or both. Qualified siya magturo. Di nga na po natin na ipaliwanag mabuti yun ng pagkakataon. Yan ang ibig sabihin ng able to teach kanya. Sapat na makapagturo kasi able, ability. Yes, the ability to teach kanya.
Tapos, not given to wine. So, hindi umiinom ng alak, hindi naglalasing. Yung not given to wine, ito ay generic. Hindi ibig sabihin, maglasing lang, hindi. Ang paglalasing ay kasama yung simula. Walang sino mang nalasing na hindi uminom. So, yung panginginom kasama sa paglalasing. Pag nagsimula ka ng uminom, pagpunta ka na sa paglalasing, ibig sabihin, no? So, kasalanan yung resulta, kasalanan yung simula. So, ibig sabihin, hindi tayo pwede uminom ng alak. Sa namang paraan, recreationally. Kasi merong versikulo sa 1 Timothy chapter 5 na sinabi ni Pablo kay Timoteo, uminom ka ng kaunting alak kanya. So, yun ay as medicine, isang gamot. Pero recreationally, para pasaya ka lang, bawal yun. Eh sa panahon po natin ngayon, ganoon din yung Good Samaritan. Nilagyan niya ng alak, yung sugat ng tao. So gamot yung alak. Alcohol yan. Pero ngayon sa panahon natin ngayon, di mo na masasabi yan. Bakit? Marami ng gamot. Bakit kailangan pang gamitin yan? Di ba? Maraming gamot. So not given to wine, yun sa Tagalog. Sabi po sa atin. Parang wala din sa Tagalog. Minsan may pagkakaib ng Tagalog sa English. Pero dito, not given to wine. Hindi sabihin, hindi ka uminom ng alak, hindi ka naglalasing. Wala kang makikitang alak sa bahay ng isang elder. Meron kami nakita kapatid siya, di sa atin. Mandami ng display na alak sa bahay niya. Tinanong kami siya, bakit meron alak sa bahay mo? Ibinigay lang sa akin kanya. Eh, ba't display? Nagbibigay pa ng dahilan na matisod yung Kristiyano pupunta sa bahay mo. Isipin niya, naglalasing. Eh, pwede naman palang uminom nga. Mas kapatid ng ito. Uminom na rin ako kanya. Actually, yun ang ibig sabihin ng matisod. Isang tao na alam niya bawal, nakita niya yung ikaw, igagawin din niya. So, natisod siya pag ganun paraan. Kasi ang isang idea natin sa natisod ko, nasaktan ka, wala eh. Hindi not necessarily hindi siya matisod yun. So, hindi siya uminom na, not violent. Hindi magulo, hindi makipag-away. Kasi ang trabaho po ng elder, very critical lalo sa pagkakataon na sinasaway mo isang kapatid. Eh, ina-expect natin, pagka Kristiyano ka mo, hindi ka gano'n. Hindi naman sala Kristiyano, to yan. May mga Kristiyanong mainit ang ulo. Kung makipag-awayin ka niya, anong gagawin mo? Kung ikaw isang elder. So, hindi ka magulo kanya. Katulad po sa Galatians chapter 6. Tingnan natin sa Galatians chapter 6. Pag sinasaway natin ang isang kapatid, sabi rin sa verse 1, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayo mga sa spirito, ay mga mature sa pananampalataya, ay inyong papanumbalikin ng gayon sa spirito ng kainhinan. Sa inyong pagwariin ang inyong sarili, baka ikaw na matuksokan niya, ibig sabihin no. Baka sa iyo pagbawas ito sa kapatid, kaya pati ka magkasala kanya. Sa paanong paraan. Baka mag-away kayo. So kinakailan siya magulo kanya. Not greedy for money. Bakit? Nasipin po natin, ang iglesia ay may pananalapi. Kailangan yun. Utos ng Diyos yun. Alam mo, grupo ng mga tao na may layunin, kailangan ng pananalapi. Iglesia, kailangan niyang pananalapi. Ay yung elders, sila mayroong oversight sa loob ng kongregasyon. So, meron silang access sa pananalapi ng iglesia. Eh, paano greedy for money kanya? Kukunin, magiging corrupt. Baka matukso siya ng kumuha doon sa pananalapi ng iglesia na di nararapat kanya. So, ingat po tayo. Kaya kailangan mapatunayan ng isang elder na hindi siya gano'n. Dito po sa 1 Peter chapter 5, hindi po nagkakamali. Meron pong lumang salita na minsan hindi natin maintindihan. For filthy lucre's sake. Tingnan po lahat sa bagong salin. Ano po? Babot sa dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 2 sa New King James. Shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willing, hindi lang napipilitan ganyan, not for dishonest gain. Hindi not greedy for money. Wala namang masama na tayo kumita o magkaroon ng palasalapi. Pero dapat sa tamang paraan, ganyan.
Hindi ka nagiging elder dahil gusto mo lang ng pakinabang, hindi gano'n. But gentle, ganyan. Tingnan po lang sa Tagalog. Minsan, naiiba po yung inis sa Tagalog kaysa dito po sa English. Ano po? Hindi palaway. Kundi malumanay kayo. Malumanay. May mga taong gano'n, malumanay sila. May kahit sa gitna rin isang controversy o issue, malumanay pa rin sila. Gano'n lang isang karakter o qualification ng isang elder, siya'y malumanay kanya. Malumanay. Dahil may mga critical na sitwasyon, hindi lamang sa kinakailangan natin sabayin ng isang kapatid, lalo igit sa lahat pag nagkaroon ng controversy o issue sa aral. Kailangan nating solusyonan yung maling aral, sila yung malumanay kanya. Not quarrelsome, so hindi palaway. Not covetous. Bakit meron nag-greedy for money? Meron pa covetous. Magkaiba yung dalawa. Yung isa, specifically sa pera lang. Yung covetous, yan ay isang karakter ng isang tao na ikay merong para bagang walang control na pagdanas sa mga bagay. Yan ang mga covetous. Hindi ka parang nasisiyag kung anong meron ka. Mahirap po sa isang Kristiyano yun. Narikit ko ikay isang elder sapagkat ikay isang halimbawa. Kung makikita ka nila lang ganun ka, maibig sa material na bagay, eh ganun din na magiging guwalin ng mga Kristiyano. Silipin po natin, ang pera, material na bagay, hindi masalanan niya. Kailangan natin ng material na bagay kasi nandito tayo sa lupa. Meron pa tayong katawan. Kailangan natin tamitan. Meron tayong kailangan ng tahanan, natirahan, pagkain, gamit sa bahay. Walang problema yun. Pero pero isipin natin, kailangan natin balansehin yun. Kailangan ba natin yung binibili mo? Isipin natin yun. Babiling ko itong bagay na ito. Gagamitin ko ba yan? Hindi mo gagamitin mo na bilhin kasi nagkakasala tayo ng paggamit ng ating salapi. Yung ating pananalapi, totoo sa atin yan. Pero tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Pag nagkatiwala lang tayo ng Diyos, so gamitin natin sa tamang paraan. Yun yung nasa judgment ng isang tao. Ito po ang verse 4 kung bakit kailangan may asawa at kailangan may mag-anak ang isang elder. Dahil siya leader ng iba't ibang klase ng tao sa loob ng iglesia, hindi mo pamilya yun. May iba-ibang kaisipan, may ibang pag-uugali, iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang klaseng tao yun. Kaya dito po sa bahay mo, pare-parehong tao yan. Basically, pare-pareho yan. Sabi niya, ba't gano'n ang ugali ni kapatid na ganyan? Gano'n yung magulang niya, nakikita niya. So, most probably, pare-pareho pagsasalita nyo, yung mga salitang ginagamit nyo. Kasi nakatira ka siya isang bahay. So, most probably, kukunin mo yung gagayahin mo, yung nakikita mo. Gano'n talaga yun. One rules his own house well. Pag sinabing house, hindi yung bahay mo. Yung pamilya mo, ibig sabihin. Having his children in submission with all reverence. Pero tingnan nyo, dapat ang magulang may paggalang sa mga anak, may paggalang sa magulang. So, tingnan ninyo kung paano kayo nakikipagsalita sa magulang mo. Kaya sabi dito, with all reverence, with all respect, sa yung magulang. Pwede mong joke yung magulang pero kailangan may respeto pa rin. No reverence. So, mapatunayan mo na ikaw ay nagagawa mong disiplinahin ng pamilya mo kanya. Doon po sa Titus chapter 1, sinasabi yan. May mga nagsumasampalataya na hindi napagsasabi na magugulong kanya. Mamatigas ang ulo, gano'n, yung sinasabi sa akin. So, ang nakikita natin, bakit kailangan may ipakita yun? Dahil leadership ang pinag-uusapan. Leadership sa loob ng iglesia, na iba-ibang klase yung mga tao na doon. So, ang logic niya sa verse 5. For if a man does not know how to rule his own house, na pare-pareho sa mga tao doon, kanya, how will he take care of the church of God? Ang ibig sabihin, ang iglesia ng Diyos ay mas mahirap. Iba-ibang tao yan.
Ang pamilya, mas madali dahil maanak mo yan eh. Ngayon, hindi mo maayos itong madali. Paano mo ayusin yung mas mahirap kanya? Merong reason yun. Yung maganda yung logic niya, di ba? Sabi nga, kung kanya hindi ka pwede maging tapat sa Diyos sa mga simpleng bagay. Paano ka magiging tapat pag dumating ang pag-uusig dahil sa iyong pananampalataya, hindi mo magagawa. So, ibig sabihin, yun ang isang bagay na kailangan maipakita yung leadership niya sa kanyang isang bayan. Paano kung matanda na yung mga anak niya? Wala na sa bahay niya. Nag-asawa na ng mga ibang umalis na sa bahay niya. Hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, nung sila'y nandun sa bahay mo, anong ginawa mo sa kanila? Yun ang pinag-uusapan niya. Kasi pag malaki na yung mga anak mo, wala ka ng control dyan. Kahit na magulang ka pa niya, mayroong sariling decision yan. Hindi mo makakontrol yan. So, nung sila yung nasa yung control kanya, paano mo sila pinamahalaan? Yun na makita natin. Verse 5, bakit hindi kailangan ng isang kabataan o yung baguhan sa pananampalataya? If a man does it, but not a novice, o baguhan sa pananampalataya. Kababautis mo lang, ilang buwan ko lang nabautis mo, yung novice. Novice yung nagsisimula pa lang, sabihin. Bakit hindi pwedeng maging elder yun? Then, magkakaroon siya ng kaisipan na napakahalaga niya. No, baguhan laban, ginawa mo yung elder. Mayroon siya magkakaroon siya ng tukso na maging mapagmataas. Na hindi pa siya mature in the first place. Bakit pinalalagay, halimbawa, sa eskwela, sa university, kapapasok pa lang ng isang instructor pa lang, gagawin mo siyang dean. Pero wala kang ginagawa matinong to. Anong gagawin niya? Kailangan mo tumagal muna siya doon sa kinakailangan daanan, bago siya ilagay doon siya pinangmataas. So, ganun din po rin at novice kanya. Bakit? Hindi kayo magkakaroon ng masyadong pride. Dito natin makikita isang necessary influence. Kung ano naging kasalanan ng Diablo, ba't naging Diablo siya? In other words, nung una, nilalagsan ng Diyos na mabuti. Tulad natin. Pero ito ang nangyayari sa kanya. Nagmataas siya na siya naging pagpantay sa Diyos. Kanya. Hindi nakinin niyo. Let's be puffed up with pride. Kanya. Masobra na. Alam niyo, ang pride, kailangan ng tao yan. Wala namang tao walang pride eh. Kung walang pride, yung tao grasa. Yung walang pride, yung tao na yun. Kaya nga nagdadamit kang maayos. Nagpapakita ng kaayusan sa iyong sarili dahil meron kang karangalan bilang isang tao. Katulad ng Diyos. Meron siyang karangalan bilang Diyos. Kaya kailangan natin siyang turing sa karangalan na karapat-dapat siya, di ba? Yun ay pride ng Diyos. Ang mahirap yung false pride. Sabi rito, you pop up pride, you fall to the same condemnation as the devil. So yung Diablo, nilalang sa mabuti ng Diyos. Maaari siya mayroong mataas sa katungkulan sa langit, hindi natin alam. Pero siya nagmataas at ikot patay sa Diyos. At nilabanan pa niyang Diyos kanya. Kaya hindi pwede baguhan. In the first place, kung baguhan ka, paano mo gagawin yung mga hirap na bagay? Hindi mo magagawa yun. Kung baguhan ka, kaunti pala ang kaalaman mo, at magkakaroon ng issue sa loob ng congregation, ano gagawin mo to? Paano mo ayusin kung walang kaalaman mo? Hindi pwede baguhan yun. Verse 7, hindi lamang po sa komunidad ng mga Kristiyano, kundi rin siya sa labas ng iglesia ngayon. Kasi dadalhin niya ang pangalan ng iglesia. So rito, moreover, he must have a good testimony among those who are outside. Anong pagkakilala nila sa kanya sa mga tao nasa labas sa inyo? So we say, kung mabuti ang ating pagtingin sa kanya sa loob ng iglesia, ganoon din kaya sa labas. Lest he fall into reproach and the snare of the devil. Yan ang gusto ng Diablo. Inalala nila ito, kanya. Nagkukunwari lang sa loob ng iglesia, mayayari ka. Masisira ang iglesia pagka gano'n. So, good testimony sa loob, good testimony sa labas. Consistent. Kaya nga blameless. Meron siyang kapintasan sa loob at sa labas. So, ito po ang tapos na po tayo sa oras.
So ito po ang ating natapos ngayon.